Let us open our Bible on Psalms 90, 16 and 17. Praise the Lord. Let thy work appear unto thy servants, and thy glory unto their children. And let the beauty of the Lord our God be upon us, and establish thou the work of our hands upon us. Yea, the work of our hands establish thou it. Praise the Lord. Ano itong sinabi na, let thy work appear unto thy servants? Let us understand, sinabi diyan, thy work, His work, the work of God, the God's action, ang dapat makita sa atin, His deed, His doing, not ours, His saving hand, His righteousness, His holiness. Yan ang dapat makita sa buhay natin. We are no longer the one to be seen, but it is His work. And remember, Jesus said, he that believeth on me, the work that I do shall he do also. So gusto ng ating Panginoon Diyos maging maduplicate ang kanyang work sa buhay po natin. Kaya nga isa itong dalangin, let thy work appear unto thy servant. Kung baga pa sa sinabi ni Paul, from now on, let no man trouble me, for I bear the mark of Christ in my body. So ibig sabihin yan, we are having the mark of Christ. Kung mga tao sa sanglibutang ito, they spent a lot of money to put something visible in their bodies by tattoos. Magasto sila ng maraming mga halagang pera para lang may mailagay sa katawan nila to appear what they want to be seen by the people. Lalot na tayo. Bilang mga lingkod ng ating Panginoon Diyos, napakahalaga yung mark of Christ sa buhay natin. It is not out of tattoos, but let it be seen, let it be heard in us. Yun yung mag-a-appear sa buhay natin. Yun yung madideclare sa buhay natin. Praise the Lord. Let thy work appear unto thy servants, and thy glory unto their children. Hindi lang na sa buhay natin na naglilingkod sa Diyos faithfully, honestly, and there it's stop. Hihinto na hindi. This must be passed on to our children. This must be passed on to our next generation. Praise the Lord. And that glory, which the glory of God na nag-appear sa buhay natin, the same glory must appear to our children. Kaya kailangan talaga natin ito maituro, maipasa. And these children, not necessarily biological children. How about me, Pastora Mian? How about Pastora Lolit? They don't have children biologically, but they have children in their ministry. The members of their congregation, that is their children. O kailangan mapasa sa kanila yan. Hindi yan mahinto dito lang sa atin, but that has to continue. Kailangan talaga magpatuloy yan. At sa 17, and let the beauty of the Lord our God be upon us, and establish thou the work of our hands upon us. Kailangan maitatag ang work ng ating mga kamay, which is the work of God. Dapat ma-establish yan, maging firm, maging stable, at maging enduring ang kamay ng Diyos na gumagawa sa ating mga kamay. Praise the Lord. Kailangan hindi yan ma-stop.
Kaya let us always remember the objective of our enemy, the spoiler. Isang titulo ng diablo, spoiler, stealer, killer, destroyer. Kailangan talaga ma-establish yan sa buhay natin. Let no temptation, let no trials prevent it. That must be established. Amen? Praise the Lord. Kailangan talaga yan. Parang itong tinatawag na anchor. Yung angkla. What is the purpose of anchor? When there is a storm, usually the ship stop in the middle of the sea, then the anchor will be let it down to the ground and hook. Dapat maka-hook yan. Dapat maka-anchor yan. So pagdating ng storm, hindi siya kayang ipadpad doon sa mababaw. Mag-capsize yan. Alam mo yung barko. You know, when I went to Indonesia, being invited to a certain church, Christian church, to preach the Word of God. Pagbalik ko ng Malaysia, hindi ako pinayagan ng immigration. Sabi ng immigration sa akin, you cannot go this way if you exit from Indonesia. You have to go this way. Ipaikot pa ako. Dating pa ako ng Pontianak. Daming nadaanan ko tuloy yung laging konsesyon na area ni Pastor Samuel Gabre. Balikpapan, Kalimantan, Indonesia. Nadaanan ko yun. Doon ko nakita yung mga parang kandila na napakatuwid na mga malalaking mga kahoy doon na nakatayo pa. They are yet unharvested. Hindi pa sila harvested. Tapos nakita ko yung word na pertamina. Not pertamina. Mirante. Kasi ang pangalan sa company ni Pastor noon, before God finally called him in Indonesia way back to 1973, June 15. Yung kanyang company, PT Mirante. Yung pala, ang kahoy na haharbisin sana ni Pastor Samuel Gabre is called Mirante. Nadaanan ko yan. Ilang oras akong naglakbay sa laging area nila. Sakay na naman ako ng barko. Wooden ship. Tapos ang dinaanan namin hindi dagat, river. Habang naglalayag kami sa river, malawak na river, malalim, daming tiyunggo sa side by side. Yung mga tiyunggo, naghihintay doon na tapunan mo ng something. Daming mga tiyunggo. Tapos, pagdating ng low tide, yung barko na sinakyan namin, sasadsad sa floor ng river. Then, gaganon. Maghintay na naman kami ng high tide para siya mag-elevate from the ground. Biyahe na naman kami. So, ang anchor, pag bagyo, kailangan hindi yan mapadpad doon sa shallow ground kasi makapsize yan eh. At hindi yan dapat maglapit dyan sa mga bundok kasi ihahampas yan. Kaya kailangan mag-remain ka muna doon sa malalim na nakaangkla ka para nandoon ka lang. Kaya ganun sa buhay po natin. Kailangan establish yung mga gawa ng kamay natin which is already the works of God. Amen? Praise the Lord. We are no longer doing our own works, but we are a doer of God's works. Gagawa na tayo sa mga gawa ng ating Panginoong Diyos. Kaya kailangan steadfast tayo, establish tayo, nakaangkla na tayo sa ating Panginoong Diyos. We have to be steadfast. Bakit? There is a storm. Yayanigin tayo ng masamang espiritu. Alam mo yung mga kapahayagan ni Lord Jesus sa mga nakaraan. Huwag nating kalimutan yun. Sabi ni Lord Jesus, ang buka ng kaaway ninyo nakatuon sa inyo. You know what is the meaning of that? We are the target of the enemy of God because his enemy is our enemy also. So target tayo. If Satan targeted God to be dethroned, but he never succeed, dapat ganun din mangyari sa atin.
Let us not separate from God by committing sin, iniquity. But let us remain faithful and loyal dyan sa ating Panginoong Diyos para pagdating ng atake ng masamang espiritu, as God prevailed over Satan, over his enemy, we can also overcome because of Him who is in us. Dahil iningatan natin yung ating mga gawa. So dapat yung mga gawa natin, establish talaga yan. Praise the Lord. Pagtibayin talaga yan. Hindi yan pwede na parang ngipin ng matanda na nagahingo. Tatag talaga. Matibay talaga. Steadfast talaga. Kaya sabi diyan, let the beauty of the Lord our God be upon us. What beauty is that? It is not a beauty of a handsome or a beautiful woman, a handsome guy, but that beauty which is the beauty of the Lord that must be upon us, that is the beauty of His holiness. Yun yung ma-establish sa buhay natin, yun yung makita sa atin, and let the beauty of the Lord, our God, be upon us. Yun ang manatili sa buhay natin, and establish thou the work of our hands upon us. Yea, the work of our hands establish thou it, because certainly we shall be attacked by Satan. If you could remember how many times you are being tempted by the devil, if you can remember how many trial God will let it happen to you, remember that. If you are a prayerful, if you were a prayerful for the past, pinagtibay ka ng ating Panginoong Diyos, then you can experience how strong you are, how established you are dahil sa Diyos na iyong tinatawag moment by moment sa buhay mo. Praise the Lord. Now, if you have gone backsliding, if you have gone, nag-backslide ka, this is your time and chance. Dahil pinabalik kayo ng Diyos kasi it is scriptural. Backsliders can be restored. Broken-hearted can be healed. Ngayon, nandito na kayo, na-restore na kayo ng ating Panginoong Hesukristo because you did humble. You did turn away from your sin. You did promise and commit yourself to be obedient. Now, you take revenge. Praise the Lord, against Satan. And revenge can only be done after you have done His will. Gawin mo yung kalooban ng Diyos. Gawin mo yung kanyang gawa. Nakapag-take revenge ka na sa kaaway. Nakaganti ka na sa kaaway. Kaya napaka-importante. At saka itong pag-stand fast natin, that is we obtain life. Sa ating pagpanindigan, we possess life. Sa ating panindigan, we obtain life. Life in God, life in Christ Jesus, which is, will send us to eternal life. Kasi pag ang life natin without Jesus, that is not life. That is death. And it will result to our eternal death. Pag tayo ay buhay because of our steadfastness sa ating Panginoong Kristo, and you are not just doing for your own life to live, but you are doing also for the life, for the others, for your family, for your members, for your neighbors. Ganun. Kaya nga anong sabi ni Jesus, I sanctify myself that they might be sanctified. Ang ating paindigan, hindi lang tayo mabubuhay, hindi lang tayo maliligtas. Ganun din sa mga tao. Amen? Praise the Lord. Sabi ni Lord Jesus Christ, the Word of God says, He was tempted that He might succor them that are tempted. See, Jesus was tempted, but never give in to sin. Para sa pagsubok sa temptasyon niya, na nakapagpanindigan siya, para tayo na ititempt ni Satanas, makapagpanindigan din through Jesus Christ. So yung ginagawa natin is steadfastness. We are not just doing it for ourselves alone, but we are doing this to all nandyan sa kasama natin. Praise the Lord. Napaka-importante. Basahin natin ang
1 Thessalonians chapter 3 verse 8. Praise the Lord. For now we live if ye stand fast in the Lord. Yes, mabubuhay ka. Pag ikaw manindigan, ito na yung revelation ni Lord Jesus. Itong recent revelation ni Jesus. Manindigan kayo ng matibay. Hindi kayo manindigan na alanganin, hindi kayo manindigan na shakeable. Kaya nga ang required sa atin, be steadfast and unmovable. Bago tayo gawin ng Diyos, mag-abound sa kanyang mga gawain. Bakit? Kung sa kapitan pa, sa barko, si Jesus yung kapitan eh. Tayo yung mga pasahero. Napursina ni Jesus Christ. Mayroong storm na darating. Humawak kayo ng mahigpit. Magpakatibay kayo. Baka itapon kayo sa labas. Baka mapalo yung ulo nyo dyan. Katulad yung pagsakay ko ng barko minsan. From Iloilo to Dumaguete. Kasama ko yung misis ko. Meron ng warning ang government. Walang biyahe kasi merong storm. Ngayon, kinabukasan, nagbiyahe yung barko, yung Milagrosa na barko. Di kalakihan. Hindi niya alam, meron pang sa unahan, meron pang buntot ng bagyo. Nasagupa namin yung buntot ng bagyo. Nag-decide ngayon ang kapitan. Balik tayo sa port kung saan tayo galing. So nag-U-turn ang barko. Hindi pa siguro kayo nakaranas ng biyahe na nag-U-turn yung barko. Sharp U-turn. Para lang di kami malunod. Kasi grabe na. Nahulog yung isang pasahero. Dahil sa pagganon. Hindi nakapit eh. Kaya sa buhay natin, napupursina ng kapitan natin. Tayo ang target ng masamang espiritu. Especially you already pledged to God to serve Him, to do His works. Ay naku, target ka ng masamang espiritu. Yung buka ng masamang espiritu, nakatuon sa'yo. Ang gusto lang ni Jesus Christ sa atin, be unmovable. Be steadfast. Because in your steadfastness, you acquired life from Him. Praise the Lord. And you are not just doing it for yourself, but also to the others. Nahulog. Pero doon lang sa higaan siya nahulog. Hindi talaga doon sa dagat. Kasi double deck yung sinakyan namin. At first time kong sumakay, sa maraming times akong sumakay ng barko, hindi ako sumusuka kahit anong alon. Yun pa lang. Sa sobrang yugyug, hindi mo na alam kung saan mo ibabalanse mo yung katawan. Dadaigin ka talaga ng movement. Kaya yung tiyan mo, kukutawin talaga. Anong kukutawin? Isi-shake talaga. Suka ako. First time in my life. Kaya nag-decide na lang kapitan, U-turn. Hindi na natin kaya. Kaya sa buhay natin, our captain, Jesus Christ, gave us the alarm, the warning, the call. Magpakatibay kayo. Praise the Lord. Magpakatibay kayo. You are bringing my light. Without my light, the world has no salvation. Without my light, the world will go to hell. The same with you sa buhay natin. Without His light, we will be going to hell. Kaya, as we obtain that light, sabi dyan, para yung light manatili sa iyo, magpakatatag ka. For now we live if we stand steadfast in the Lord. Mabubuhay tayo ngayon pag manindigan tayo na steadfast dyan sa Kanya. And this must continue. This must continue till the end. Para yung buhay na yan, huwag na yan mag-depart sa buhay natin. If ever we die, Paul said, for me to live is Christ, and to die is gain. Praise the Lord. Kaya, napaka-importante itong ating panindigan na sa kanyang kaliwanagan. Napaka-importante yan. Yung works of the Lord talaga makita sa atin.
the work of righteousness, the work of holiness, the work of lahat pertaining to God. His works, His purpose, His will, His objective, everything that belongs to Him must appear sa buhay po natin. Let thy work appear unto your servants. Praise the Lord. At yan yung dadalhin natin pagbalik sa kongregasyon, yan yung dadalhin natin saan man tayo padala ni Lord Jesus Christ. Sigurado yan. Tapos yung face ni Jesus Christ na nag-shine sa atin, let that light shine as well to those people saan man tayo ipapadala ng Diyos. Basahin natin. Psalms 80, verse 3. Praise the Lord. Turn us again, O God, and cause thy face to shine, and we shall be saved. Yes. Turn us again. Big sabihin yan, nag-backslide ka. Backsliding is real if you welcome it. But as much as possible, avoid it. Bakit? Hindi mo pwede sabihin, si David nga, nagkasala, napatawad man. Oo, napatawad. Because backsliding is real. And God still welcome those who would like to go back again to Him. Pero, the damage has been done. Praise the Lord. Nagpatayo yung mga anak niya. Na-rape yung anak niya. So, there is something that is being stole. Meron bang nanakaw ang diablo. Praise the Lord. Kaya don't let Satan steal sa buhay natin. Huwag nating hayaan yan na manakaw. Yung naka-imbak na, naka-store na mga blessings that we are going to be harvested, na isa-harvest natin, bibigay ng Diyos. Huwag mo ipanakaw yan. Sayang ang panahon. Kaya napaka-importante. Turn us again, i-welcome tayo ng Diyos. Praise the Lord. Then, iwasan na natin mag-backslide. And cause thy face to shine. God can restore the glory to you that has been taken during the past. And we shall be saved. That is why David backslided and yet he was saved. Praise the Lord. Hindi naman siya bumalik. Tingnan mo yung last part ng buhay ni David. Bibigyan siya ng babae to make his temperature to be heated. Nag-refuse na siya. Ayaw na niya. Kaya sa buhay natin, painitin man yung flesh natin to commit such anything that is not right in the eyes of God, patay na tayo dyan. Praise the Lord. Dead ka na dyan. Basta patay na, wala na yan. Hindi na yan mag-react. That is already done. So, napaka-buti ng ating Panginoong Diyos. Let us remember always His advices. So that glory, the beauty of the Lord, it has to be genuine beauty of God. It must be the same beauty of God makita sa atin. Remember yung mga vision sa panahon ni Pastor Samuel Gabre. Sabi ng visionary, "Uy, mayroong mang angel tumayo sa gilid ko." Ay, salamat po. Kaya nakaputi eh. Pero bakit tumatayo yung balahibo ko? Parang uncomfortable man ito. Pag gising niya sa mata niya, tinignan niya yung paa. Uy, bakit ang haba ng kuko, napakaitim? Pagtingin niya sa mukha, may pangit. So the angel of light the angel of darkness transforming themselves into an angel of light. So dapat yung light of God must the same light na dapat makita sa atin. Na kahit anong yugyug ni Satanas sa buhay natin, we remain steadfast. Praise the Lord. Kahit pa bikangkangan ka din ha, o Delilah, steadfast ka pa rin, manindigan ka pa rin sa ating Panginoong Diyos. Kahit pa i-persecute ka, i-charge ka lahat ng mga matatawag nating persecution, lahat ng mga allegation, lahat ng mga false accusation, manindigan ka pa rin.
Let the beauty of the Lord, this perfect beauty, same beauty. Basahin natin. Pakibasa, 2 Corinthians 3:18. Praise the Lord. But we all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Yes, merong word yan, same image. Same image, same glory, same holiness, same righteousness, same cleanliness, same. Walang alteration, walang modification, walang justification. Same. Copy-paste talaga. Pag sinabi mong copy, then paste mo, walang kaibahan dyan. Kung ano yung nakaber ng gished mo, as is yan. It will reflect to your life. Amen? Praise the Lord. So, magpakatatag, magpakatibay. Actually, inutos ng Diyos sa atin Di ba sa sinabi dyan na, finally, brethren, be strong in the Lord. Finally. Anong ibig sabihin finally? Ibig sabihin yan, walang araw sa buhay natin, we don't count as final. We don't trust sa mga araw, sa mga buwan, taon, na hindi mo pa pinapainal yung iyong paninindigan. You always say, pag ganito na ang kalagayan ko, bubuuhin ko na ang aking panindigan. Pagdating ng mga panahon na ito, ipapainal. No. Every day, let us do it final. Ano yun? Finally, brethren, be strong in the Lord. Every day, you must be strong in the Lord. Praise the Lord. Because any day, you might fall into the hand of Satan. Finally, brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Magpakalakas tayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng Kanyang kalakasan. Because we do not wrestle against flesh and blood. Mga invisible ang ating mga kaaway na kumikilos sa mga tao na mga ungodly. They are the one that will destroy us using them. Inutos talaga ng Diyos yan, yung kalakasan na dapat nating palakasin sa buhay natin. Basahin natin po. Psalm 68:28. Praise the Lord. Thy God has commanded thy strength. Strengthen, O God, that which thou hast wrought for us. Yes. Ang iyong Diyos, inutos niya ang iyong kalakasan. Palakasin mo, O Panginoon, na iyong itinatag, ginawa sa buhay na. Ano bang ginawa ng Diyos sa buhay natin? If any man be in Christ, babaguhin ka niya. New creature ka na. Old things are passed away, see to it, hindi na magbalik sa buhay natin. All things become new, see to it that new things must continue sa buhay natin. At yung strength na yan, kinukumand yan ng Diyos sa buhay natin. At tayo naman, on our part, let us keep on praying, strengthen me, O God. At sinabi dyan, pagtibayin mo yung ginawa mo sa akin na bagong buhay. Pagtibayin mo yung ginawa mo sa buhay ko na kabanalan, kalinisan, katuwiran. Pagtibayin mo yan, Panginoong Diyos, Panginoong Hesus Kristo. Sigurado yan. Yung works of God, mahayag sa buhay mo. Makikita yan sa buhay mo. That will become visible. That will become noticeable. That will become, matatawag nating, fulfilled. Mangyayari yan sa buhay mo. Matutupad yan sa buhay mo. Tapos, ikaw, lahat ng ididikri mo in His name, tutuparin niya ng Diyos. Alam mo, if you are a servant or prophet of God, anong sasabihin mo, mangyayari. Meaning to say, you are not speaking in your own will. You are speaking according to His will, to your Master, to your Lord. So tayo lahat gagawa tayo, hindi sa sarili natin.
Kaya every day we must always pray, Lord, what you want me to do, where you want me to send Jesus. Then darating na lang yan sa buhay natin. Pray ka ng pray. Prayerful ka. Darating na lang yan lahat. Ipapagawa ng Diyos sa buhay natin. Basta steadfast tayo lahat. Magpakatapang tayo lahat. At lahat na ating sasabihin. At lahat ng sinasabi niya, pangako sa atin, na sasamahan niya tayo even unto the end of the world. Gagawin niya yan. Tayo naman din, lahat ng sasabihin natin, ididecree natin, gagawin ng Diyos yan. Basahin natin yan. Job 22:28. Praise the Lord. Thou shalt also decree a thing, and it shall be established unto thee, and the light shall shine upon thy ways. Yes. Thou shalt also decree a thing, and it shall be established unto thee, and the light shall shine upon thy ways. Napakaganda. Napakasarap. Katagumpayan. Victory to victory. Conquering now, still to conquer. God will cause us always, not sometimes. Always, not coincidence. Always, not by chance. God will cause us always to triumph. 100% guaranteed by God. Thou shalt decree a thing, and it shall be established unto you. And the light shall shine upon thy ways. Certainty. Mayroon tayong kasiguruduhan ng ating buhay. So pag disperse naman tayo. Marami nang nakarating sa kanilang mga destinasyon, balik sa kongregasyon. Kung ano yung mga natutunan natin, i-apply mo yan sa buhay mo. Use it. Don't leave it wherever you go, whatever you do. Let it with you. Isama mo yan. Kaya nga si Moses, nung inutusan siya doon sa Egypt to set free the people of God, Israelite, to set them free from the captivity of Egypt and bring them to the land of promise. Anong pinadala sa kanya? Bring the rod. Because out of that rod, I will do miracles. So that rod, a symbol of authority from God, a symbol of power of God, a symbol of His strength. Dalhin natin yan saan man tayo pupunta. And God will be performing miracles. Kung meron mga magicians, kung sino pa sila will perform also miracles. Kakainin yung ahas nila, kinain sa ahas ni Moses out of that rod. So, ibig sabihin yan, this battle is not the battle of us and Satan. This battle is the battle of the greater and the lesser. Praise the Lord. Talo. Kaya napalaya sila. Just decree. Don't be hesitant to decree a thing. Di ba matagal ko nang sinabi sa inyo. Lahat mga pastors declare. Ask God for 4 wills. It will just happen. Kung di ako nag-ask, hindi ako binigyan ng Diyos. Sabi niya, ask eh. If you don't ask, how can He give you? How can He give us? Praise the Lord. Ask, and it shall be given you. Doon man lang ako nag-ask nung nagkrusada ako doon sa bundok sa Biangan. May narinig ako, Hoy! Patuga-tuga ang krusada! Wala kang ang sariling sasakyan. Big sabihin yan, naghinog na ang panahon na lahat ng mga pastors magkaroon ng sasakyan. And don't ask it from us, nor in our government. God made us unable to do so para walang magmamayabang. Praise the Lord. Siya ang able makagawa niyan. Therefore, ask unto Him. So, nung ginanyan ako, pagtingin ko sa likod, wala naman tao. Pero boses ang tao narinig ko. Hoy! Patuga-tuga o krusada, wala kang ang sasakyan.
there is something to force me to ask vehicle. Kaya pag uwi ko, hindi na ako magmatigasan. Luhod kagad ako dito sa harapan sa mercy seat ni Jesus. Sabi ko pa kay Jesus, Lord, hindi naman siguro magkakasala ako, hindi naman siguro ako carnal, hindi naman siguro ako materialistic na mag-ask ng sasakyan sa iyo kung gagamitin ko ito sa ministry na binigay mo sa akin. Bigyan mo ako ng sasakyan, Jesus. Kasi hindi ako nag-ask because I am basing on my own capacity. Why should I aspire vehicle when I have nothing to purchase? Wala akong kakayahan mag-purchase. Pero hindi pala ganun. Doon pala tayo mag-ask sa able na makapagbigay. As it, even though without yung membro mo, as it even without basing on your tithes, as it basing on His capability. Praise the Lord. Hingiin mo yan. So pag hingi ko, lumabas man sa bibig ko, kahit bulok, Jesus. That is an indication of the weakness of my faith. But again, ganun pa man, tinugon ng Diyos. Isang tao lang ginamit niya na hindi ko kilala, hindi ko membro. Imagine that. Praise the Lord. Meaning to say, God can do it for you. Kung gawin niya not from your member, kung gawin niya, hindi mo yan siya kilala, God will send someone. Namit ko lang sa barko. Tapos nag-aral ng theology sa Lahadato. Pumunta ng Zamboanga, pabalik na ng Sandakan. Ang assignment nila, soul winning. Isa akong ginawa niyang project na soul winning. I never introduced myself as a pastor. I never made any information about me. Basta, as if He won me. Kaya nagsabay-sabay na kami nagkain, sabay-sabay na kami mag-prayer, fellowship. Doon pa niya nalaman na pastor pala ako when I reached Sandakan. Nagtungtong na ako sa pulpito. Pagrinig ngayon sa Word of God, anong conclusion niya? Sa everyday siya makarinig ng Word of God. Sabi niya, I am a member of this church. Alam mo yung church niya, hindi ko lang i-mention. From USA. Tagal lang na-establish sa buong mundo. Sabi niya, I learned in my church for 10 years, but I only learned, yung comparison ba, in the holy place, 10 days. Oh, bakit? Because the works of God, that is appearing to us. Amen? Not the work of theologian, not the work of scholars, not the work of any dean of a certain school of theology. Works of God. Yun ang hahayag niya. So, pag uwi ko, imbis ako ang i-win niya, siyang na-win ko. Voluntarily, he asked me, will you permit me to go with you in the Philippines, in your place? Yes, why not? Ay, nagtira yan sa amin sa Davao. Then, pumunta kami ng bangko sa Maybank. Sabi niya, this is my love offering. Sabi ko, Brother James, I didn't ask this from you. You might make some issues against me. You might be telling the people that I hold up you. Will you give this out of your voluntary willingness? Sabi ko sa kanya. And you will do it in the Lord. Ibigay niya na sana sa akin yung pera doon sa bangko. Sabi ko, I will not accept here. This is not the proper place or venue. Let's go to the church and do it in the sight of God, and I will pray. Yun na. Diniliver kagad yung sasakyan worth 50,000. 50,000 din yung niya. Praise the Lord. Buong 50,000. Tapos mag-conference na kami sa Cagayan, sa Alubihid. Pag-start namin, ang makina may butas. Bulok. Ayun man lumabas yung ibig ko. Pagpaayos namin, pagbiyahe namin, kinantsawan ako ng mga membro sa Opol. Pastor, unsa man ni muhang, ano man itong sasakyan binili mo? Yung mga alikabok lumalabas man sa flooring kasi bulok. Oh. Yung man lumabas sa ibig ko. Tapos pag isara ko yun, hindi mo pwedeng hindi sipain. Sipain mo talaga. Para kasi yung hinges niya, nakaano na yan.
Kailangan ibagsak mo, sipain mo pa, paakyat pa. Tapos sabi pa ng mga membro sa lubihid, matitanos man taan eh. So, by the blessings of God, pinaalsa kaha, pinabago lahat. By the blessings of God, nung pumunta ako ng Katindo, parang nag-araro kami doon. Kasi doon kami dumaan sa yung palayan. Nasira yung makina, napwersa siya ng husto. Napalitan ng diesel. Tapos nagkamimbro ako ng buy and sell ng car. Sabi sa akin ni Brad Pabs, Pastor, o Sister Susan din, Pastor, o Brad Cheat, benta mo yan, mag-upgrade ka, tulungan ka namin. Paano pagbenta? Praise the Lord. O yun, natuto ako mag-upgrade, nabansagan pa nga akong buy and seller, never mind. Anything that people will brand you, they don't know what is the real purpose. Kaya nga sabi ko sa inyo, don't trust what you can see, what you can hear, because they are not the things that you are speculating. Trust in God. Amen? Praise the Lord. O, kaya yung upgrade ng sasakyan, ika-ano na yan? Siguro ika-18 na yan. For the better service. Tapos sinanap nila yung malaking van. Sabi ko, tinayo na ng parsonage. And yet we can still buy another super grandia in His time. Amen? Praise the Lord. In His time. So masaya din ako na na-accommodate natin si Pastor Tom, yung ibang mga pastors. All things work together for good, na nagkaluti-luti dito, natayuan ng mga every house, accommodated guests and pastors. Grabe yung advance ni Jesus. You know, if I mag-testimony ako sa mga hindi holy place, sabi niya, Pastor, iba ang holy place. Sinali ang mga membro sa pagpapala. Hindi lang sinolo ng pastor. Yung ibang mga simbahan, hinayaan lang nila yung membro na maghirap, basta ang pastor busog na busog. Dito, iba. Mauna muna yung membro. Kasi hindi man kami magtanggap ng aming salary, it is tithes, kung hindi sila mauna mag-i-bless ng Diyos. Kaya lahat mga membro halos dito, sila yung nakauna ng bahay, huli na ako. Praise the Lord. So, ibig sabihin yan, lahat yan, guidance ng ating Panginoong. Okay, ganun din. Pag uwi nyo, load kayo dyan sa sanctuary, Jesus. Hindi naman siguro ako carnal maghingi ng ano. Tingnan mo, unti-unti ng halos mga pastors natin, huminog na magkasasakyan. Praise the Lord. Minog na. Marami na. Kung i-list natin, ang dami na may sasakyan ngayon. At kayo na mga wala, hingiin yan kay Jesus. Tingnan nyo yung mga comrades ninyo na nagkasasakyan because they did ask it from the Lord. Amen? Praise the Lord. Kasi necessity yan eh. Importante masyado yan. Kaya, para yung works of God ma-reveal sa buhay natin, makapunta tayo kahit saan-saan. Pero hindi naman din ibig sabihin na kung walang sasakyan, di ka na mag-alis. Nasanay na tayo yan. If we need to hike, we hike. If we need to bargain the bus station for half fare, we do it. Para lang magkasya yung ano natin. Nakakarating tayo. But God is elevating our capacity. Yung promise ni Jesus Christ, God will make us stronger and stronger. And the light na nagsashine sa atin will be brighter and brighter. Kaya, let thy work appear unto thy servant. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let us all pray. Magdalangin tayo.